Huwag na nating i-consider ito pagka-lawyer mo, pagka-chairman ko. It is right now, my definition ng kulto ay talagang ako, forgive me if I offend you, pero pasok talaga sa definition kung Attorney De La Peña. Attorney. Una sa inyo po, kanina kasi tinanong ko kung kaya maiksi ang buhok nyo dahil miyembro kayo ng bayanihan, pero sabi nyo, dati nyo ng hairstyle yon. But I was able to research a photo of you with very long hair. So, this was before you became a member of bayanihan? Yes, can I answer now, Your Honor? Before po, Your Honor, kung season po is if i-check niyo po yung lola ko at yung mama ko, we vary po. Depende po sa season, may mababa, may mataas. Tapos, kung mainit po yung panahon, so we cut our hair short. So basically po, before po everyone did the short hair of the hair, meron na po akong pictures before na maiksi, meron din po mahaba. So it's not basically because of an insinuation or a direction from anybody po. On my part, that's for me only, Your Honor. Okay po, Attorney. Pero mahaba rin kasi buhok ko eh. So alam ko na pag nagpapahaba tayo ng buhok, matagal po yun. Hindi yan sa loob ng isang taon lang. At pag nagpapagupit tayo, kasi dati maiksi din buhok ko, mabilis magpagupit pero matagal magpahaba ng buhok. So around I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay parang maiksi ang buhok. So this really looks to me like a photo before you became a member of bayanihan or before you resided in kapihan. Yes, Your Honor. Mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat kayo, Mr. Chair. Then my second follow-up question po. Senator Yes, Mr. Chair. About the hair, let this be clear to everyone that wala kami pakialam kung anong buhok gagawin mo. Kahit magpakalbo ka, wala kami pakialam, magpa-supply mo yan o hindi, wala kami pakialam. That's your constitutional right. Kung anong gusto mong buhok. Sa amin lang dito, sinasayad lang yan ni Senator Risa dahil nga ayaw natin na yung sabihin ninyo na you're offended by this committee terming your group as a cult. Diba? Kami rin ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang ako, forgive me if I offend you, pero pasok talaga sa definition kung sabihin mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat ng definition nandoon sa kulto. Pasensya ka na, you're a lawyer. Huwag na nating i-consider ito pagka-lawyer mo, pagka-chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero, gano'n pa man, regardless, huwag na natin isipin, ang atin lang talaga, ang amin dito siguruhin na walang na-violate na constitutional right, lalo-lalo na yung mga bata. Yan ang habol namin dito. Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto. Pero base sa aming pananaw, siguro respetuhin mo rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa by definition na talagang we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, forgive us. Huwag na rin kalimutan mag-follow, like and share on this video. Thank you.